Hello mga mare! At ngayong araw nga po ay kami ay mamamaysan sa Barangay Magahi sa Bayan ng Tuwi. At ito nga po kitang-kita ninyo na ang pamamaysan namin ay inabot na ng ulan. Ayan, so dito sa parteng ito, papunta kami ngayon sa Barangay Akle kung saan susunduin ko naman muna ang aking biyanan. Ayan, yan yung aking biyanan. Yan, kitang-kita nyo, maulan-ulan pa. Susunduin namin para makasama namin sa baysanan. Ayan. So, dito na, itong part na ito ay nandito na kami sa lugar ng aming pupuntahan. Sa lugar ng aking magiging hipag. Ayan. So, ito na nga inabutan namin ng mga manunulungan. At syempre, yan ay ang aming mga kamag-anak din. So, kitang-kita naman talagang nagmamaritisan pa sa pagtutulungan. So, ayan ang aking kasamang kapatid. So, kararating lang namin dyan. At inikot-ikot ko muna ang lugar at binidyohan. So, yan nga pala ang dami ng aming kamag-anak na nanulungan. So, ilang lamesa din yan. May mga baboy na napatay na at ilang lamesa din na naririyan na pinapatay pa ang mga baboy na dala. So, ito na nga, naabutan namin na nagagayatan na ng mga sibuyas at ang kumari kong iyan ay akalay pipicturan sila. Ay sabi ko, kumari, ito ay video. So, ayan. So, dito naman sa part na ito ay nagmamatamis na ako ng sago. So, dalawang kaserolang malaki ang aking gagawing matamis dyan na sago kasi isasama namin yan sa gagawin naming salago. So, malalaman nyo mamaya kung bakit salago ang tawag namin. So, ayan na nga. Hinahalo-halo. Hindi ko lang napakita yung part na naglagay na ako ng asukal dyan. At ang taga-video ko naman dyan ay ang girlfriend ng aking kapatid. So, ayan. Focus ang aking paghahalo ng sago. At itong part na ito naman, binidyohan muna namin ulit dito sa labas. So, kung makikita nyo hanggang ngayon ay umuulan pa rin. Ayan, may handa nga pala din kasama dyang kambing. Ayan, at ito naman yung mga baboy na tira dyan. Yung dalawa dyan, yan yung baboy na lilitsunin. Kung makikita ninyo, ang dami ng mga kamag-anak naming nanulungan sa amin. Kaya naman sobrang pasasalamat namin kasi kahit masama ang panahon ay hindi kami iniwan ng aming mga kamag-anak. Talagang tulong-tulong or talagang buong puso ang pagtulong sa amin dito. Kaya naman, ayan, itong part na ito naman ay may dumating na regalo ng ninong at ninang na kung sa amin kung tawagin ay tokador, ayan, o cabinet sa amin dito sa Batangas. So, pinagtutulong-tulungan ng ipasok sa loob ang regalo ng ninong at ninang sa magiging mag-asawa. So, ayan. Nandiyan pa yung kapatid ko at girlfriend ng aking kapatid, nakatulong ko sa paggagawa ng salago. At dito naman sa part na ito ay galing na kaming palengke ng Tuwi. May binili uli kami diyan kasi medyo nagkulang yung mga rekado. At syempre naman kaya diyan sa part na yan itawanan na tawanan kasi sila daw ay ang tropang sili. So, ibig sabihin, silipin. Ayan. Mga nagtatago na ng suman. Kaya nagkakatawanan diyan sa part na iyan. So, ayan na nga. Patuloy pa rin ang pagtutulungan diyan sa aming pamamaysan. Ito yung mga kamag-anak ko sa side ng tatay ko. Nakatukatulong din namin dito sa aming pamamaysan. So, ayan na nga. Talagang nagutom na ang aking kumare at kumuha na ng tinapay. Ito naman yung part na ako ay nag-iimbutido kung saan humingi na ako ng backup sa aming mga kamag-anak. Siyempre, medyo marami-rami din ang gagawin kong imbutido, isang plangganang malaki. So, hindi ko ito kakayaning mag-isa. Kaya naman, humingi na ako ng tulong sa kanila. At ito naman, patuloy pa rin silang mga nagagayat at nagmamaritisan sa part na iyan. Ayan. So, ito pa rin yung mga manunulungan namin. Talagang all out ang support nila sa amin hanggang sa huli. So, yan ang aking kapatid. Talagang taos-puso ang pasasalamat naming lahat sa mga tumulong sa amin. Papaside man yan ng tatay, papaside man yan ng inay, at sa mga kapitbahay namin at kakilala ng aking ama.
So, ito yung mga binatilyo naming kamag-anak na talagang one call away, talagang parati silang nandyan para tumulong at sumuporta sa amin. Kaya naman, malaki din ang pasasalamat namin sa mga batang iyan. So, ayan na nga, napagtripan na si Giselle ni JM sa pagbibideo. Ayan, so ang kumari kong ito ay kaya sarap, tuwan-tuwa sa pagtulong. Sabi daw niya, siya daw ay magbabalot ng 5 embutido pagkagawa na rin. Siya daw ay magsisili o magtatago. Ayan. So, ato ang mga iba pang manunulungan. Yan, nandiyan dyan sa sulok. Ayan, masasaya silang nag-uusap. Tingnan nyo naman ang mga paa namin dyan. Naming lahat na mamamaysan. Kung ipapakita ay talagang putikang-putikan. Ayan, dahil nga lumakas ang ulan, so ito yung resulta. Talagang tubal kung sa amin tawagin ang aming mga paa. So, ito yung video namin ulit dito sa labas. Kung makikita nyo talaga, sobrang daming taong tumulong sa amin. So, ito na nga, nilalagyan na namin ng mga iba pang ingredients ang gagawin naming embutido. Ayan. At yan nga pala ang tiyahin ko sa side na nanay ko. Nagtatawag na ng mga namamaysan at mga binabaysan kasi magpapakain na. Syempre, sa hirap at pagod na dinanas ng mga manunulungan, talagang kailangan naman natin pakainin ng masarap-sarap. Ayan. So, ito na yung pila. Pumipila sila. Pumipila din kami para sa pagkuha ng pagkain. At tingnan nyo naman ang mga paa namin diyan. Talaga namang walang paang malinis. At yan nga pala, yung nasa sa gitnang yan ang aking kapatid na ikakasal. Ayan. So, kumakain na rin siya. Ayan. So, dito sa part ito, ayan ang aking kapatid na si Alvin. Talagang pinokus pa rin ang nagvi-video sa amin ang paa. Ayan. Kitang-kitang tubal na tubal. So, dito naman kami sa kusina, gumagawa kami ng gulaman. Yan yung naluto ko ng sago kanina. Pinalalamig na lang namin dyan. So, habang pinapalamig, nagsalang na kami ng iba't ibang kulay ng mga gulaman. So, ayan. So, kailangan haluin ng haluin para sumingaw yung init at para mas madaling lumamig ang sago na aming ginagawa. So, ang mga kulay nga pala ng gulaman na ginawa ko dyan ay color yellow, color red, and color green. So, pinapalamig pa rin namin dyan yung mga gelatin o gulaman na nagawa na namin. So, ayan yung pinsa ko, hiyang-hiyang magpakuha ng video. Kaya lang sabi ko talagang for the vlog. So, dito naman sa part ito ay hinahati na namin ang sago sa dalawang planggana. Kasi dalawang plangganang malaki ang gagawin naming salago. So, bakit ba sinabing salago ang aming gagawing matamis? So, ito ay combination ng sago or salad, gulaman at sago. So, ayan. So, huwag kayong mag-alala mga mare kasi malilinis naman yung kamay ng mga katulong kong gumawa ng matamis na iyan. Talagang sinigurado naming nagugas kami ng kamay bago gumawa niyan. At yan na nga, talagang pagod na ang aking ate at ang nobyo. Ibay na. So, ito nga pala, nagsasali na kami ngayon ng isang lata o 2 lata ng fruit cocktail. Kasi 2 lata kada planggana ng matamis ang ilalagay namin ng fruit cocktail diyan. And then, ilalagay na natin ang gatas and yung Nestle cream. Maglalagay din tayo dyan para mas masarap. Ayan. So, ayan na yung ginagawa nating matamis. Actually, mga mare, meron akong video dyan. Meron akong nagawang video ng paggagawa ng salago. So, itong dessert na ito, mga mare, ay siguradong masarap. Ayan. So, may cheese din kaming inilagay dyan. At yan, nag-add pa kami ng ilang condense para matimpla namin yung tamang tamis at masarap na lasa para syempre sa mga ngasal at sa mga pupunta. So, ayan, katulong namin. Marami kaming katulong dyan sa pagbabalot or pagpa-plastic ng mga salago. Yung recipe ito talaga, mga mare, ay the best.
So, kung uta na kayo sa salad o medyo nauumay na kayo sa salad, why not try itong salago? Kasi masarap talaga yung lasa nito. So, dito naman kami sa part na nasa bahay kami, umuwi na kami dyan. Ayan yung anak naming si Yana. So, tinry naming isuot yung gown kasi abay si Yana ng kanyang tito. So, kay iyak lang dyan ni Yana, iyak na iyak, kaya medyo maga yung mata. Tinry naming suotan or isuot sa kanya yung gown niya kung fit ba sa kanya o may kailangan pang i-adjust. At tinry din namin siyang palakarin sa loob ng bahay para in case man sa simbahan ay matry na niya. Pero nung araw na yun mga mare, medyo nagka-tantrum si Yana, ayaw na niyang maglakad. Sinapak na. So, sayang lang, nakasuot lang siya ng gown pero ayaw niyang lumakad sa simbahan, umiiyak siya. So, para hindi makadistract sa araw ng kasal, hindi ko na lang pinalakad si Yana. So, buti na lang dito sa bahay kahit papano na testing namin yung damit niya, nasuot niya, nakita naming mag-asawa, yung pagka-fit sa kanya ng damit. Actually, tuwan-tuwa talaga kami dyan kasi nagsuot siya at yung papa niya talagang kung kitang-kita nyo naman picture ng picture sa kanya dito kasi talagang natutuwa siya na makita yung anak namin na lumalakad sa simbahan. So, dito naman sa part na ito, inuwi dito sa amin sa San Pedro yung 2 baboy na lilitsunin kasi inabot nga na malakas na ulan doon sa Magahis, kaya naman dito na inuwi. So, dito sa may garahe namin lulutuin. So, ito bago matulog, binudyuhan ko muna yung mga baboy na lilitsunin. At ito na nga, pagising ko, luto na ang lechon at ready na itong dalhin sa tuwi. So, ayan na. So, maraming salamat sa inyong panunood. See you sa part 2 ng aming video.